Ito talaga yung gusto ko sa camping. Suwabe lang talaga yung takbo ng bawat minuto. Yung mundong mapayapa at walang kahit anong gulo. Samahan kami sa isa sa pinakamagandang campsite na napuntahan namin so far. Kasama syempre si Maki TV, I Love Camping Channel at mga bago at luma na rin namin kasama sa napakagandang bisyo na to. Alamin kung bakit pumasok sa isip namin na tawagin itong Switzerland ng Pinas. Teka, o baka pwedeng Gabaldon sa Pinas na lang, di ba? O siya, samahan ulit kami sa isa na namang memorable na adventure na ito. Let's go! As usual, sa Lumiere na naman ang meeting place. Ayan si Rayo sa si Marian. Punta na kami ng parking para salubungin din si Tour. Nasinaga na kami ng araw dahil sa pag-aayos. Pero papunta na kami yan kay Janhay. Lasing siya kaya sinundo na lang namin siya. Siyempre hindi kami papayag na hindi buo yung tropa. Kung ano yung naplano, dapat yun ang masunod. Kahit gaano ka kalasing, hihintayin ka namin Janhay. Siya nga pala, nasa NNEX na kami yan. Balak namin mag-stop over lang dun sa may Shell Balagtas. Kakain lang kami saglit sa Jollibee, magkakape at titira na ulit. Reklamo ko itong Jollibee sa gobyerno eh. Ano yung difference? Ano mas mahal guys? 179. Ito. 179 yun. Ito, 135. Grabe ka na talaga, Jollibee. Aga naman na ano yan, BJ. Tayo, BJ. Talaga. Masarap talaga ang BJ sa umaga. Yan. Dire-diretso na yung biyahe namin dyan. After na yan ang CLX. Pero, may nakalimutan daw sila Tour. Yung bigas at saka mga dadaling daw na alak. Kaya 7-Eleven stop muna kami. Hello. Gusto naman kayo? Konti na lang. Mga dalawang 3 hours. Hindi na lang yan. Kabanatuan na kami. Malapit-lapit na. At syempre, ang walang kamatayang Arco shot or Arco picture, no? Gagawin ko yan pag nag-Philippine Loop kami. Yan yung patunay na nandun ka or nakapunta ka sa lugar na yun. Alam ko, curious kayo kung ilang oras yung biyahe from Manila or Pasig sa pinanggalingan namin. Approximately mga 3 to 4 hours, no? Depende na lang kung traffic ba or merong mga ginagawang daan, no? 3 to 4 hours to Uncle Mike's. At bago pa man kami makalagpas sa arko na yan ng Laur, muntik na kaming makabangga at makaaksidente ng mga nagbabike. Nadula sila sa semento. Ingat sa lahat. Ito pa talaga umiga eh. Nako, nangyari. Minsan, hindi mo na talaga alam kung anong mas nakakatakot. Yung mabangga o yung makabangga. Iwasan natin maging kamote sa daan. Magbigay respeto tayo sa isa't isa. Dito sa main road, maraming nagtitinda ng prutas. Naghahanap nga kami ng pakwan eh. Pero saging lang at saka dragon fruit yung mga nabili namin. Pwede na, napakasarap na mga yan at sariwa pa. Yung ibang fruit stand, may tindang uling, may tindang isda at kung ano-ano pa. So hindi kayo talaga mawawala ng options, no? Kung dito kayo dadaan sa Laur. Bye po ate, salamat po. Perfect.
Habang binabaybay namin ng papuntang Gabaldon, parang biglang may kakaibang nostalgia ako naramdaman. Yung tipong hindi pa naman ako nakakapunta dito noon eh. Pero parang marami akong bumalik na halo-halong alaala habang nakikita ko ang magagandang tanawin dito. Na-realize ko, hindi ko naman naranasan tong lahat ng to nung bata ako eh, hanggang sa magkaunang trabaho ako. Kaya siguro hinahanap-hanap ko yung pagbiyabiyahe. Pinapangarap ko pala ito simula pa nun. Kaya siguro pakiramdam ko, alaala siya na hindi naman talaga nangyari before. At sabi nga nila, baka ito yung tinatawag na pag-heal ng inner child natin. Wait lang. Nagfa-fog eh. Yun oh, pumasok na yung rock music. Paket na kami ng bundok niyan sa may Uncle Mike's. Diyan din sa area na yan matatagpuan yung Gabaldon Falls. Kung mapapansin nyo, hindi pa ganun kaayos yung daan. So recommended talaga na 4x4 yung dalhin. Kaya naman siguro ng 4x2 kung hindi maulan at medyo napantay at tapatag yung daan. Pero I would recommend 4x4 pa rin ang dalhin. May taga-sundo naman eh. Yung katiwala ng Uncle Mike, si Sir Larry or si Tito Larry or si Mang Larry. Kung napansin nyo rin sa video, ang taas na namin dyan. Mali pala kami ng dinaanan. Papuntang Gabaldon Falls na yan. So, U-turn kami at pabalik na. Dead end na yan. Kung nakita nyo yung hagdan, dun papunta yung Gabaldon Falls. Kaya U-turn muna tayo. Ito, sure na talaga to. Kailangan pala namin kumanan bago umakyat dun sa pinuntahan namin kanina pag Gabaldon Falls. Sobrang lupit ng entrance namin. Ang sumalubong, si Kurt, si Sir Otep, saka si Ma'am Glenda ng alam nyo na yun kung anong channel, Maki TV. Ito yung sikat na sikat sa ano eh. Hindi Walang sikat dito. Papa-autograph kami mamaya. Basa, Apo, nice meeting po. Opo. Tayo naligo. Sa falls. Sa punto na yan, inaabangan ko magsalita si Kurt eh. Naligo daw sila dun sa may swimming pool, parte ng Uncle Mike's. Kwento na rin namin kila Sir Otep kung paano kami naligaw. Papuntang falls na pala yung napuntahan nga namin. Sayang nga, hindi kasama yung mga anak ko, sila Bolt at Bleach. May kalaro sana si Kurt, di nakasya sa kotse. Dahil gutom na kami, setup time na at luto na rin para sa late lunch.
So inumpisa na namin magluto. Toka-toka kami kada araw. Day 1, si Marian at si Rayo ang taya. Kamatis pa lang to eh. Hello, kami nga pala yung head chef for today. Oh, Marian, at saka si Rayo. Ninong Rayo. Di nga, may Ninong Reyna. Ano ko, si Tito Rayo. 4 PM na kami makakakain. Okay siya. First time namin makapunta sa ganitong campsite. Usually kasi, yung pinupuntahan namin yung maraming tao, ganyan. May mga iba, kumaga hindi private, public, mga ganyan. Eto tayo lang yung tao. Kasi ito kasi tayo lang tao. Tsaka ang peaceful niya tignan. Saka very convenient. May lababo, malakas ng tubig. Yeah. Saka maganda yung view. Yeah. Alit ko. Inspirasyon. Wala lang. Ito kasi pinakamadaling lutuin. Daing na bangus. Tsaka Boneless to. healthy living. Wow. Patanong. Tusog na maalat. Itong daing na bangus sa pala na to, gawa na to ni Marian. Gawang dagupan to. Sarap. Pangasinan. So dapat pag kinain natin to mamaya, i-complement niyo. Kasi bibenta natin. Tapos, yung vegetable natin is prinitong talong. Tapos meron din tayo itlog na maalat na may kamatis. Sabihin sana kalamansi. Isang bagay na wala tayo ngayong araw. Meron, madami. Meron na ba? Yun. Na mag-drone dito. Pumili na ng mga pagkain na madaling lutuin. Lalo na kung ang toka nyo ay yung lunch ng first day. Usually, malilate na kayo ng kain, ganyan. So, dapat yung mga lutuin yung mamamabibili. Kung may oras ka mag-prepare before kayo umalis, gumawa ka na ng lunch. Mas magandang mamili ng mga fruits along the way. Kasi mas fresh siya, tsaka para Mas matikman mura. niya yung mas mura. Oo, mas convenient kasi talaga kapag car kami. Kasi lahat talaga ng kailangan mo madadala mo actually. As a couple. Iniiwasan niya yung tanong. Iniwasan yung tanong. Yun din yung pagkakaintindi ko sa tanong eh. Ang layo eh. Sorry na. Ako okay siya lalo na kapag long term kayo kasi parang makakapag-try kayo ng mga bagong experience. And Like anong experience? Makakapag-ipon kayo ng mga memories. Lagi, di ba? Pero bati naman kami after. Magbabati. Wait lang, wala akong maalala. Kanina nag-away. Di ba? Pag magsiset up, ganon. Hindi, kasi Lagi lagi kasi siyang walang tulog. Kaya lagi siyang Kaya yon guys, yung mapapayo ko sa inyo, kapag magka-camp kayo, matulog kayo ng maayos. Para lahat mood. Patulugin yung partner. Oo. Good job, Ninong Rayo at Marian. Napakasarap ng ating day 1 lunch. Tara, pray muna tayo. Therefore, Heavenly God, thank you for this day, God. Thank you for the food that's about to eat, Lord God. Let this food and God give us strength. So let's pray. Amen. After ng lunch, may libreng pabuko si Uncle Mike's. Ayos! Solid. Lalo na kapag walang straw. Wait. Go. Yan, be. Parang lips to lips. Para ka na lang. Presyon. 5/5. Buko review pre. Sarap ba yung BJ? Uy, baka ma-demonetize yung YouTube. Bawal pala. Tubig! Corky boy! Ang laki ni Court! Grabe yung campsite. 10 out of 10. Literal. Ganda. Literal. Siesta time muna kami. Pero alam nyo, gantong trip talaga yung gusto namin. Ganito yung mundo namin gustong galawan noon pa man.
At kahit na ano pa man yung kanya-kanya naming marating sa buhay, ganitong klase pa rin yung gusto naming balikan at pipiliin namin palagi. Madalas nga nakaka-excite din pala yung pagkabagot sa dami ng ginagawa sa araw-araw, no? Laging looking forward kami sa pagiging unproductive. Yung walang time limit sa siesta, nagbabasa ka lang ng libro, wala kang iniisip or anumang goals. Kahit medyo busog pa, kailangan namin mag-prepare for dinner. Dumating na rin pala si Sir Ron, ayan, no, sa video. Buzzer beater nga sila, nakaabot sila sa sunset at nakapag-setup pa bago magdilim. Panalo tong gazebo ng Uncle Mike's, naging common area na talaga para sa lahat. Diyan kami kakain ng dinner. Ano ang ating dinner for tonight? Adobo? Adobo. Sobrang salamat Sir Ron, sila Sir Ote pa kasi na Ma'am Glenda. Hinintay niyo pa talaga kaming matapos magluto. At dinalaw tayo ng ating special guest, si Sir Mike ng Uncle Mike's Campsite. So yan, dinner time na. Hindi talaga mawawala sa mga Pilipino yung diwa ng salo-salo, no? Basta may pagkain or pasobra, di pwedeng hindi magbibigayan yan. First time kong kumain sa campsite tuloy na sobrang daming pagpipilian. May pampano, pork adobo ni Marian, Cajun seafood at marami pang iba. By the way, shoutout po kay Ma'am Chef na kasama ni Sir Ron. The best talaga yun. Sarap ng seafood at madali lang palang gawin sa camp. Bago magtapos ang gabi, konting kwentuhan at inuman lang with Sir Mike. Dami naming napulot na aral, pati mga history stuff, no, tungkol sa Gabaldon at Uncle Mike's. Hinaluan pa ng sense of humor ni Sir Ron sa ni Sir Otep. The best talaga yung gabi. Good morning from Uncle Mike's. Dito na kami. Hindi ko na siguro kailangan i-describe kung gaano kaganda tong site na to. Tignan nyo na lang. Watching you was such a thrill. All that I could do was laugh. I couldn't hold it back. I couldn't hold it. I couldn't hold it. Morning guys. Morning. Morning. Kramir. Good morning. Uy, tingin naman dyan. Oh my god. What's happening? Sa tulog, pare. Parang lumamig somewhere in between 3 or 4 or 5, no? Nagkumot na ako, sabi ko, shit. Oh my god. Pinarap ko sa akin yung ano ko eh. Yung ano yung ano? Sleeping bag. Sleeping bag. Di ko kasi nadala yung ano. Oo nga, kaya pala sabi ko, ba't salang sa pinto? Ekpas, nakatawa ko ngayon ay sila at si Johnny natulog pa rin, nandun pa. So yan, anong ano natin menu for today? Daing ulit, wala kami tayo. Daing ulit, totoo ba? Daing. Hindi, breakfast daing. It's not daing. Daing sa corned beef. Healthy tayo ngayon. Toothbrush ka pala, Raya. Toothbrush ko. So again, nakapag-draw na ulit ako. Yun naman yung inaabutan ko to, yung gusto kong abutan to yung umaga, yung bago pumutok yung araw. Grabe talaga tong campsite na to.
Yung ko parang sabi nga ni Marian, ano yun? Switzerland ng Pinas. Mayayari na naman tayo. Hindi. Ano to? Pilipinas talaga. Gabaldon ng Pinas. Oo, di ba? Gabaldon ng Pinas. Gabaldon ng Pinas. Yung panira lang ng view, alam nyo ano, ayun yung brute niya, ba to? Yung brute ni Toro. Yun lang. Yun lang yung panira. Tingnan natin kung anong tatak ha. Brief review. Haynes! Oh, yaman, Haynes! Haynes! Ketchup bell. Kala ko ba daig? Ano to? Corn beef. Anong tatak pare? Yung mga... Highland. Wow! Parang ano, sinampal ako ng kahirapan. Highlands gold pa. Gold to. May beef. After magluto ay tinabihan ko muna si Johnny para gisingin sa tent. Ang sarap ng breakfast namin for day 2. Nagtimpla rin kasi ng kape si Rayo so hindi ko nadala yung mocha pot ko. Na-testing ko pa naman yun, sayang. Shoutout pala kay Ma'am Glenda sa napakasarap na pancakes na yan. Habang patapos namin kainin yung breakfast, dumating na rin yung brother ko at yung mga kasama niya. Samahan muna natin silang mag-setup at mag-settle. Dala rin nila yung Starlink para sa mas malakas na internet. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Wait, hold on, put me together. Take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on. Gusto ko niluto ito nung hanggang di ba yung nalis yung pat. Pabiyak ka na ba? Bago, ayaw nila na mainit. Lagyan natin ng sugar. Luto natin. Ground beef bulgogi. Ano yung process niyan? Ito lang, mag-grate ka lang ng ginger, tapos garlic, kasi ground beef. Thank you. Excited ka na ba? Dali lang siya lutuin. Sweet and sour, ano ba siya? O, ba't ako nang pinagkakwento mo? Pwede pala tayo Para marinig yung side mo. sticky rice na. Mag-podcast yung mga pinili. Sandalo pala siya. Ilang sandali pa, dumating na rin sila Sir Randy at ang I Love Camping Channel team. Naka 4x2 lang sila kaya sinundong sila ni Tito Larry. Nice meeting, sir. Mapanood ko mga videos. Dahil nakalabas na tong monster truck ni Sir Mike, napag-decidean namin na pumunta na rin ng falls, Gabaldon Falls. Punta kami ng falls. Tid kami ni Kuya Larry. Ito ang aming sasakyan. Hintayin lang namin sila. Si Kuya Larry ang aming masugid na tagapamahala ng ating paglalakbay papunta sa falls. Gano'n po kalayo po pala? Kilometro ba? Isang kilometro? Lapit-lapit lang. Tagal na po pala kayo sa Uncle Mike's or dito na po talaga kayo ever since? Kailan na ako rito. Kailan lang. Guys, let's go! Huwag po kayo magtitiwala sa yung sa mga sidings, baka biglang bumukas.
Huwag daw magtiwala sa Huwag lang sightings. tiwala. Pwedeng tumikit, huwag lang tiwala. Papunta na kami dyan ng Gabaldon Falls. So imbes na maglakad bilang tamad at gusto namin mag-relax, sumakay na lang kami kay Tito Larry, di ba? Malapit lang naman. Tingin ko mga 15 minutes yung biyahe namin. So tayo sa Gabaldon Falls. Ay, paano natin si Kuya? Ay, wait lang daw natin si ano, kuya. Ba't ang galing man tumalon sa falls? Talagang magaling ka ng lumangoy, ganun. Ang pangalan ulit? Aljur. Wow, Aljur! Aljur! Dapat ko sa pamilya ko. Pamilya. Tagasan ka? Tagasan? Dapat ako sa baba. Ah, dyan lang. Okay. Ikaw ang nag-guide. Wow, ang galing mo! Saludo, saludo. Shoutout sa pamilya ko! Ano nga mo pala sa family ko? Sa family yan. Kenneth po, nawala yung kami ka. Nako! Kenneth Barros! Hoy! Woo! Woo! Hoy! Woo! Pabalik na kaming Uncle Mike's neto. Ito yung mga panahong hulas na kami at pagod na. Pero alam ko, marami pang mga natitirang enerhiya sa amin. Ito yung masasabi kong mahirap, nakakapagod, pero masaya. Sa medyo tinagal-tagal kong naglalakbay at pagpunta-punta sa mga iba't ibang lugar, tingin ko nakuha ko na yung formula na kung saan, kung ano yung binabato nating enerhiya sa inang kalikasan, yun din yung binabato niya pabalik. Lagi niyong tatandaan, no, na ang kalikasan ay hindi inuukit sa ating mga palad, kundi iniukit natin sa ating mga puso. Sakto, nagutom kami sa falls. Oras na para magluto ng dinner. At sabay-sabay na ulit kaming kakain kasama sila Sir Randy at ang I Love Camping Channel na crew. Alright, same as last night. Mukhang pasarapan talaga dito at may competition eh. So tingnan natin kung ano talaga yung pinakamasarap. Pero para sa akin, ang pinakamasarap talaga ay yung makasama kayong lahat. Lax. Happy birthday sa pinakagwapong GR na nakilala ko, si Kurt, no?
Salamat sa gifts kay Bolt at Glitch. Pampatulog muna kami habang nagkukwentuhan. At dahil napagod, maaga rin kaming tumakas niyan. Good night. Uy, welcome sa episode 2 ng Off the Grid Talks by yours truly, Kel Esteban. By the way, separate playlist din pala to sa aking YouTube channel. So bisitahin nyo lang yung playlist na Off the Grid Talks. Sa episode na to, makakausap natin si Maki TV, I Love Camping Channel, sila Sir Ron at yung mga kasama natin dito sa Gabaldon. Magbibigay sila ng tips, couple car camping tips, newbie tips at kung ano-ano pang tips. So abangan nyo, next na yan. Let's go! Madalas pag nag-camping kami, nag-aaway kami talaga. Yun ang routine namin. Hindi siya mawawala. Part of camping talaga yung nag-aaway sa mga tasks. Tapos in time, nakakapag-adjust na kami. Namin, tiyagaan lang talaga kasi ang camping hindi naman to for hindi to para maging komportable ka. Kaya ka nagka-camping para lumabas ka dun sa comfort zone mo. Tama yun, makilala mo yung strength and weaknesses ng bawat isa. From there, mag-a-adjust kayo pareho, di ba? Doon sa mga bagong magka-camping, kailangan alamin nyo talaga kung ano yung type ng gusto nyong camping. Iba-iba rin yan, no? Evolve din yung aming, katulad sa mga gamit. Nag-evolve yung mga gamit namin. Ang kasi katulad nung sa kapatid ko, shoutout pala sa kapatid ko na nakasama kong nag-camping. One time lang namin sila nakasama pero hindi na naulit. Mali kasi yung gamit na dala nila, kaya ganun. Sabi ko sa kanila, huwag kayong madadala. Huwag kayong madadala na halimbawa, first time yung nag-camping. Pag mali yung dala mo, talaga magiging hindi ka komportable eh. Oo, baka matrauma ka, lalo na yung dala nila yung anak nila nun, yung pamangking ko. So, mag-iisip ka lang ng kung anong pwede mong gawin para maging komportable ka the next time na magka-camping kayo. Every campsite na pupuntahan mo, magkaiba kasi yan. Oo. So, kailangan, bago ka pumunta doon sa campsite, kikilalanin mo yung campsite. Yun. Since first time camper ka at first time mo siya pupuntahan, ano ba yung mga gusto mo at yung mga ayaw mo at yung mga pwede doon sa campsite at hindi pwede. Tsaka wag kang madadala sa mga budol-budol. Tulad namin, nag-evolve yung mga gamit namin. Dati simple lang gusto namin. Dati tent pitching lang kami. Yung tent namin, pang dalawa lang na maliit na gano'n, no? Ang tagal nun, di ba? Oo. Mga ilang taon din yung tent natin. Yung gamit namin nun, parang pang mountaineer pag-aangan ngayon, palakihan na Ako nga pala si Randy Marasigan. Bale, yung YouTube namin, yung I Love Camping Channel. Nag-umpisa kaming mag-camping nung panahon ng pandemic. Siguro mga nasa 2 years na din simula ngayon. Nag-umpisa kami ng camping sa Tanay lang. Gamit lang namin, may awning lang kami tapos may isang maliit na tent. Sa unti-unti na kaming nag-upgrade. Ang una kong binili noon yung awning saka isang maliit na tent. Bumibili lang ako ng mga sa Surplus Japan ng mga camping equipment. Ang camping kasi iba yung pakiramdam mo pag nasa nature ka. Sobrang nakaka-relax ng pag-iisip, nakakawala ng stress. Sobrang sarap talaga. Halos lahat ngayon nagka-camping na. Kahit anong profession nila, talagang unti-unti nang lumalago ang camping industry dito sa atin sa Pilipinas. Basta may sakyan ka, pwede ka namang mag-camping. Halos lahat ng campsite ngayon, inaayos na nila yung daan, pinapaganda na. Kaya kahit kotse na hatchback, sedan, accessible na din siya. Marami ng campsite ang nag-open ngayon na may maayos na daan papunta sa campsite. Oo, moto camping, napakarami na din ngayon. Kasi nga wala pa kaming pambili sa ngayon ng 4x4, kaya kung ano lang yung meron na available. Bali yung Innova
7 years na din sa akin yan. Marami na kami pinagsamahan yan. Basta alam namin na kaya ng 4x2, pinupuntahan talaga namin. Dahil may mga kasama din naman kaming mga naka 4x4, kaya hindi din kami natatakot sumugal. Saka ano naman, pag alam naman natin hindi safe yung pagpunta doon sa isang place, hindi naman natin kailangang isugal. Marami man namang time option na campsite na pwede natin puntahan. Para sa full episode, abangan nyo yung upload ko sa aking YouTube channel. Kasama na dito yung setup tour ni Sir Randy at marami pang mga tips and tricks, no, para sa inyong lahat. See you there! Review or description of Uncle Mike's. Breathtaking. Talaga nga namang makapigil hininga ang mga view dito sa Uncle Mike's campsite. So, tanungin natin ang ating mga guests, no, kung ano yung nafe-feel nila about the campsite itself. Syempre, Uncle Mike's. Maganda dito. Third time na namin. Maganda talaga yung weather. Although medyo unpredictable siya. Pero itong Uncle Mike's, dati kasi sabi ko kay Sir Mike, isa na lang wala dito sa kay Kuya Mike. Sir, isa na lang ang kulang dito sa campsite mo, yung may water, body of water. Ayun, nagtayo siya ng swimming pool. Only water pa dito kasi yung water dito galing talaga spring. Isa na to sa talagang paborito namin na pupuntahan talaga. Kahit naka 4x2 okay lang, kaya lang mag-extra bayad kayo kung gusto nyong umakyat dito. Lalo na pag umuulan, di talaga kaya ng 4x2, di ba? Pero worth it naman yung ibabayad. Oo. Yun naman Exclusive, overlooking mo. Oo. Parang pag parang kang may painting dyan sa harapan eh. Saan ka nakakita ng campsite na mula umaga hanggang gabi may view? Katulad kagabi, puro ilaw yan. Pero yung sky, sobrang clear. Kitang-kita mo ang daming stars. Ano ba? Yeah. Parang nag-exam ka tuloy. Oo nga eh. Sarap. 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 Yun na yun. Okay, One word, sensational. One word? Yeah, one word lang. Yeah, mahirap, di ba? Mahirap. Sulit. Sulit. Yeah. Yun yung akin eh. English na lang, worth it. Two words yun eh. Yari ka. Inspiring. Share ko lang yung sinabi ni Sir Rod, breathtaking. Yeah! Oh, grabe. And one word to describe Uncle Mike's campsite. One word lang. Amazing. Amazing. Hey, what do you do for a living? Nagtatapon po ng basura ng kumpanya. Charot. One word to describe Peaceful. Peaceful. So, ito, suki na to ng one word review. Yun, no? Ano to, mistiso eh. Tingnan mo. One word to describe Uncle Mike's campsite, pare. Yun. Amazing. Thank you, guys. One word to describe Uncle Mike's campsite. Fantastic. Fantastic. Woo! Fantastic. One word review. Ganun. Nauna na niyan sila Sir Otep at sila Sir Ron, pati na rin yung kapatid ko, si Sir G at si Mike. Nagpaiwan pa kami para masulit palalo ang lahat. Pero mamaya, oras na para magpaalam sa katiting na paraisong pinaranas sa atin ng Uncle Mike's campsite. This is a good day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many. Sasabihin ng iba, camping lang naman yan, di ba? Anong kakaiba dyan? Sobrang adventurous ba yan? Pero tingin ko, minsan hindi naman natin kailangang gumawa ng mga bagay na ingrande at grabe para sa mata ng iba. Siguro paminsan, kailangan lang natin hayaan ang mga sarili nating umagos kasama ng oras. Hayaan natin ang mga sarili nating mangarap ng gising. Hindi naman siguro masama, ano? Uy, kung umabot ka sa dulo ng vlog, grabe ka talaga. Walang hanggang sa salamat at biyaya sa iyo.
Huwag kalimutan mag-subscribe, like and share, and hit the notification bell para ma-notify kayo sa mga bago naming adventures. O siya, kita-kit sa susunod na roller coaster ride. Sumainyo nawang lahat ang kapayapaan.